Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here, your Plan Motives, giving you guys another reaction video. On this time, ito about flip top C9 versus Cygnus. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala sa flip top, sa buong staff ng flip top, kay Sir Alex, kay C9, kay Cygnus, at sa mga bumubuo nito. At sana ay mag-subscribe kayo guys at patuloy lang kayong manood sa flip top kasi pakiramdam ko bumababa yung views ng flip top even though may mga bago naman sila magagaling eh. So, supportahan niyo pa rin ang flip top guys pag may chance kayo kasi para kahit paano kumita sila Sir Enigma at kumita yung mga artist dyan. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pa rin guys. Kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin. Kung di nyo na ma-share kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Hindi natin inatake mga paborito ninyong artist dito, nagre-react lang talaga ako, yun lang, wala nang iba. At kung may masayawan ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Bawal to sa mga supot pa, mga 16 years old, 17 years old pababa. So, ganun man guys, sana nag-enjoy kayo sa reaction video natin. Bago tayo mag-start, bigay ko lang pedigree ka music producer in California, mga audio engineer at the same time. Ang master therapist sa Mananal, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Karamihan ng mga sinasabi ko rito, baka hindi pa abot ng mga kabataan dyan. Pagpasensya nyo na lang muna. Ganun pa man guys, let's get to it! Sana tapusin niyo yung video guys. Kung sa description din personal channel kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yung hanapin nyo lang. Let's get to it. C9, 35 minutes lang to. Gawin na natin. Hey! Advance ko na guys. Cygnus kasama niya si ano, 'di ba? Ano 'to eh, super duo to ng ano, ng Motos at flip top na. Kasama niya si Nabing, isa niya kasama si Cygnus at saka si ano. Siyempre, damang-dama ko yung pressure kasi napalad tayong mapasama sa main event. Kaya bibigay natin kung ano yung nararapat at kung ano yung hinahanap ng tao. One and a half year, yung pakiramdam ko ngayon, siguro kung ipapaliwanag natin, sobrang excited. Pero ang pinaka-importante doon yung kaba. Ayoko kasing mawawala yung kaba. Idol ko na yun si Kuya C9 nung wala pa ako sa flip top. Ayong magkakatapat kami, siyempre, all in tayo dito. Tsaka lalabas ko yung 100% na kulit ko. Sa tagal kong walang battle sa flip top, nakailang battle din ako sa underground. Kaya subaybay ko din yung underground. Nasusubaybayan ko rin siya, syempre nanonood din ako ng mga battle. At hindi siya nag-skip sa akin. Yung rebat niya talaga eh. Yung rebat niya parang yun yung kapangyarihan niya na kahit gaano kalinis or kaganda yung round mo, kapag narebatan ka niya ng isang solid, yari ka talaga. Sa tagal nating battle, ang sagot natin dyan, syempre boss. Para binigyan ni Cygnus ng malaking props si C9 doon sa para sa nagsisimula sa C9 Cygnus. So tingnan natin. Sabi niya sa ano daw sa rebat daw. So magaling pala si C9. So first time ko yata mapapanood si C9 na bumattle ng kalaban si Cygnus. Tuloy natin. Yung pagtanggap dito sa battle, talagang buong puso rin syempre. Sulat agad at saka nag-isip ako ng mga strategies at saka mga technique na pwede magamit or pangontra sa mga style at estilo niya. Enjoy natin yung battle na to. Syempre, pinagandaan natin to pareho. Gawin natin makulit. Hanggat kaya, syempre gawin natin malakas at mas malupit. Salamat sa iyo, pre. At galingan natin pareho. Yon, Idol C9, kita-kits mamaya. All in natin, enjoyin lang natin. Lalabas ko yung 100% na Cygnus gaya nung sa finals ng 2x2 at alam kong mag-all in ka rin kaya napakalupit na laban to. Parang ang bata pa ni Cygnus. Hopefully magtuloy-tuloy siya dyan kasi paborito ko na sila sa 2x2 nila eh. Yeah, si Cygnus. Tuloy natin. Hopefully may kanta rin siya. Flip top, zoning 19. Shoutout kay Nandito pa Inside. rin kami sa takeover lunch sa Katipunan, QC. Ano nangyari kay Enig? Ano nangyari kay Enigma? Putik, wala naman siguro siya boses. Huling laban na ng gabi, magingay tayo para sa parating nating laban. Puta Siyempre, gusto mo pasalamat sa lahat ng mga nakasuporta. Live at online, siyempre, kay Boss Enigma. Pasensya na sa mga umasa na
Pasensya na kayo, sabi niya. Pinapasabi niya yan. Pero syempre, shoutout sa mga Post tropa na natin naman dyan. si Sa High Enigma, syempre. post na naman. Sa Real Jokes Clothing, sa Toyo Wear, sa RX Panda, sa Linya Linya, syempre sa Hypebeat, sa Unhinged, sa Black Manila, sa Ulap Clothing, at yon sa inyong lahat na nandito. Eto, laban to, sa kanan, galing pa ng Naga, Camarines Sur, mag-ingay para kay Cygnus. Big news, babae ko si Atoms. Shoutout pala Si sa Atoms Element pala. Peace. Yeah, I direct boom the Yupay, Linya Linya, Chef Buster, kay Boss Randy, Suanoy, Salvado Clothing, kay Marlon San Beneventura, kay Boss Jeers Galit, Dahagda, kay Boss Amalite, Crown Manila, Boss Nigo Manning, Real Jokes Clothing, tsaka Oragon Cup PH. Yeah. Yun, sa kaliwa naman, galing ng Malolos, Bulacan, mag-ingay para kay Sinay. Kay Putoy, galing Pandala sa RX Panda sa Barawara, syempre, Explore ko, JC Multimedia, sa Locochero, Red Studio, Team Explore, Pluma, John Ray, Icon, Mison, Sensitivo, Kuya Billy Jo, sa mga anak ko, kay RR Ron, Harsi, syempre, sa mahal kong asawa, sa kampangit ng sinundan, nagkatuloy tuloy ako ng intro, bago mo ipagsigawan champion ka, uwi mo muna yung kakampi mo. Game. Shoutouts nga pala. Shoutouts kay Doc. Nag-gift na kagad. Kahitas mo lang kami. Mainit. Tao! Sino? Siya na! Nanalo! Nanalo sa Cygnus! Pinili niya mauna si C9! Zoning 19! Ubusin ko na boses ko! Pakinggan nyo! Shoutout na React na siya ni Looney! Wala yung intro, wala yung punchline. Game. CYG NUS. Wrong spelling is wrong answer. Linaro-laro ba naman yung Cygnus? Yan tuloy, yung Bicol binigyan ng disaster. Sadyang pinaranas daw yung baha para maging handa. Pwes ngayong kainaalat, itong kapiraso ng 2x2, walang magagawa ngayon napadpad na siya sa dagat. Game! Lahat tayo pinanganak na kalbo. Walang buhok. Hindi, kahit ako rin naman, paubos na. Siyempre, tumatanda sa lahat naman tayo papunta sa pagkaupodya. Ang masama lang, bata ka pa. Kung ikaw si Jimmy Neutron, ano yan? Teknolodya. Technology. Kakasombrelo mo yan, Kap. Motus. Kakasombrelo mo yan, Kap. Ganyan din ako dati. Mura da kasi yung nabibili niyang mga Kap. Naroroxy niya kay Cripply. Saka kay Topper. Kaya nga sa battle, madali nilang naisamon. Kung usapan tapang lang, puta, sulong sa hamon. Saludo mga dudong, patunay lang na kapag sinabing basta Bicolano, mga katulong. Uragon, ulul. Para saan? Dinikit po sa pangalan, puta, hindi na nahiya. Anong pasiyan ng katapangan? Depende sa muka. Mayabang ka ba talaga? Ba't nang inakusahan si Atom na lang hipo? Pinagtanggol mo ba? Hindi. Sinang-ayunan mo pa. Puta, walang paki sa aberya. Alam mo ha, palibasa kasi yung anak mong babae, hinipuan niya na. Hindi ako to. Hindi ko ugaling mandamay. Kaya alam mo ano to yung pinapanood nyo, doon kayo masasanay. Ilang beses kong pinanood to, pucha masyadong mahalay. Malay ba natin sa taong lumaking walang nanay pag ako nag-imbento? Ikaw mismo magkikwento. Pag ikaw nagkwento, halatado na imbento. Bukod sa hindi sa akin nakasentro, wala pa sa tiyempo. Ako presko sa pwesto, magugulat ka na lamang parang pasa ni Sendo. Ano bang ine-expect mo? Ano bang ine-expect mo? Tatapatan natin yung main event ng 18? Pucha, mahirap yan. Sa akin okay lang kasi tinalo ko na si JD. Ang kaso hindi kasi rap yan. Ang hirap pa niyan, puta, kailangan kong manansya. Hindi ako pwedeng masyadong lumayo sa'yo para yung laban gumanda. Kabisado ko na yung laron to. Di ko na kailangan mangamba. Bakit ako matatalo sa dami ko nang naipanalong gagamba? Puta, ang dami nang gumawa, pero pag ako gumawa, panis pa rin yan. Puta, galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sabol!
Dahil may sakit si Arik, ikaw na lang yaw. Magturukan dito ng adik, gagawin natin. Kaya, magturo kaya. Sino yaw? Eto, bata ka pa, meron ka na bang ano? Birth certificate mo, ilang taon ka na? Bawal dito bata, isama mo na to! Wala yung punchline, putang ina mo! Kasi magpe-freestyle ako, masasabi nyo na tunay, yung husay, wala pa rin tong punchline, balakbakan tayo habang buhay! Fuck pre-made, putang ina, umay na yan kung susumahin. Umay na yan kung susumahin. Ikaw ba naman naka-cheat code? Talagang magmumukha kang sinungaling. Yung tugo nasa freestyle. Sa tunay, madali lang yung basahin. Etong payo mula sa akin. Sa champion pa ng galing. Tay, unang banat. Okay yung ginawa ni Sinain, pero most of the time parang kinakausap niya lang yung crowd eh. Meron siyang magandang tumama kay Cygnus, pero parang dalawa lang yata yun. Tignan natin gagawin ni Cygnus. Champion daw, tanginan, hindi ka nga makasalang sa pulo. Dos por dos. Champion. Boom. Hindi naman sa pagyayabang. Pinapaalala ko lang na sa isang taon mong pagkawala kami ang bumago sa eksena. O ilang buwan lang namin yung ginawa pero titulado't nagkakarera. Tapos ngayon, biglang nagbabalik. Tong negosyanteng puro ingay na hangarin laging magkapera. Pwes, panis sa akin tong pares ni Sinain pagkat yung pares namin mas bumenta. Kaya, flip top! Game! Sobrang tagal mo na sa liga pero bumida ka lang nung pandemic, kapatid. Ikaw yung pinakamagaling nung lahat ng MC may sakit. Sobrang dami mo nang nakalaban. Nakakahiya ka. Panay ka na lang angkas sa may karir. Kung nakalampas ka dun sa karisma, patay ka sa malakasang sex appeal. Talagang rekta sa kahon. Si Bakto at Baon, ako yung playboy sa ring. Yung nabuntis ko ngang mason, hanggang ngayon, nagle-labor pa rin. Ngayon, nagle-labor pa rin. Tangina, wag mo kong aningin. Bakit? Oh. Yung nabuntis ko ang mason, hanggang ngayon, nagle-labor pa rin. Kala mo, pinagpala ka na? No, water. Nag-choke pa si Cygnus, sayang. Matatauhan kang pinanganak na yung tatalo sa'yo, gago. Dati mabenta ka sa crowd, kaso wala kang naaambag na bago. Itong sisi, magsisisi. Ngayong nakatapat niya pa ako. Kahit sa delivery, di nyo masabi na sisi lang nagdadalang tao. Kaya wag mo akong tinatarantado. Panay, kumparahan pa masyado kung flip top o PSP. Ako nga eh, URL at KOTD tinanggihan ko. Really? Do you think you can defeat me on English conference? Stupid. Kinang-inang to. Kung sino masabog, tama na. Ano bang pinaninindigan nyo? Next battle, boss, ibigay mo sa akin si Organic. Sisindihan ko! Talagang ubos, walang tira lahat ng pare sa aming nilamon. Paanong hindi magcha-champion, kada battle, gutom na gutom lagi si Atom. Kaya ano, 2 por 2 na lang ulit. Tara! Gusto ko, abrat luni sa ahon. Gusto ko lang itanong kay Idol kung proud ka ba nun sa narating namin na nayon. Sa narating namin na nayon. Oh, isang buwang paghahanda, ilang linggo na puyatan. Dala ko to, malabo kang makasalanta, dala ko todong sulatan. Taganaga ni Boy, kaya Uragon, malupiton palaban, lugar pa lang, alam nyo nang ang Malolos, Bulacan. Time!
Sa tingin ko nakuha ni C9 yung first round kasi mas malinis yun kahit paano. Kahit pa utal-utal si C9 kahit paano, parang na ano siya. Pero malaki yung gap na nasayang ni Cygnus at napaka-obvious na nag-choke siya talaga dun talaga sa part na yun. I mean, na-feel ko na tama yung ginawa niya na sumegway siya papunta dun sa idea na pag-inom ng ano. Pero talagang nahalata siya. I'm sorry. Tapos, ano talaga maganda pa rin yung ginawa ni C9. Para sa akin, mas malinis pa rin yun. Hopefully, kung inatake lang ni Cygnus ng inatake si C9, yung mga one-liner lang, pwede na Kasi, pili lang naman yung tumatak na linya kay C9. Pero na-edge ni C9 yung first round ni Cygnus. Kasi sa tingin mas malinis yun. Tapos, meron siyang at least dalawang punchline na talagang naka-apekto talaga. So, tuloy natin second round, C9. Hoy, naniniwala na kami lahat. Pares kayo. Hoy, pahinga na. Pares kayo. Pares. Magkakampi nga kayong dalawa, no? Parehas kayo nawawala. Game! Takin na ito, ang likot, to. Likot ka, gago ka. Okay, game. Bago ako ulit mag-umpisa, gawin natin masaya. Lagyan natin ng sugal, pero ngayon, ako yung pupusta. All 3 rounds, pag umalis si Cygnus sa pwesto, di umalis si Cygnus sa pwesto niya, panalo na siya. Game! Natrap agad si Ungas! Mas pinili sa labas! Ulol, kahit umalis ka sa kahon, di ka magiging out of the box! Lintek kasi, ang liksi. Nasobrahan sa tiki-tiki ng bata, kaya yung galawan kiti-kiti. Alam mo pre, pwede kang sumideline sa Yamaha. Pwede kang human air balloon pag may bagong bukas na kasa. Inasal pa nga niya si Casper na mahaba daw yung... Anong akala mo, nakakabilib? Ikaw, si Sirime, siya, para kayong mga magkakapatid. Pag pinagtabi silang tatlo, pasin nyo agad yung pagkakahawig. Puta, pare-pareho silang may siko sa leeg. Puta, mahirap daw siya sukatin. Ulol, sa kanila, lumamang ka lang ng 3 inch. Pero naniniwala akong halimaw ka mag-spit kasi kamukha mo yung Nenbis ni Terry Nitch. Matalim na tingin sa'yo ni Ari, kakahirit mo na solo. Total, hindi ka makamao, binigyan ka ng bolo. Sulat ko, hindi kumpleado, mga detalye, singit-singit. Aanin mo naman yung pantay-pantay ko, yung mga sinasabi mo, pilit. Ano bang akala mo, Sig? Ikaw lang marunong mag-spit? Kung sa Maharaja, nadamihan na kayo ng twist, pes ibahin nyo tong si Pitts. Parang prinang ka ng tito kong waring inaarit ka sa puwit. Ipaprank nyo raw akong mahuli kong magkakabit ang masakit, hindi niya binanggit na next week pa ako babalik. Napanood ko to sa FB! Offbeat kayo ni Atom! Napanood niya yun, offbeat sila puta. Hindi, napanood ko to sa FB, nagpe-freestyle to sa live. Alam niyo kung paano ko nalaman na nagpe-freestyle to sa live? Mayat maya niya sinasabi na freestyle to sa live. Kung sabihin ko sa'yo freestyle to sa live. Kailangan pa talaga sinasabi, oo na, hindi mo na sinulat. Tingnan mo ako pa ng gulat. Makulat, lalambot yan, sanay ito sa pakuluan maghapon. Sa katunayan nga, kulang pa yan, sige, isa lang nyo na si Atom. Sumaktong ako'y metikulosong magpapares, gusto ko sukat din yung panggatong. Wag mo nga akong binibilangan ng mga achievement mo, iho. Pagpalagay nating meron man. Ang tanong, para kanino? Para sa akin? Anong sasabihin mo? Wala akong narating, inabutan mo nga ako dito? Kanyang estilo, para niya hangaan. Alam niya kung nasang kiliti nyo. Ako'y agad niya sisiraan. Kayo ilalatagan ng resibo. Malas lang kanyang nalaman sa aking bayan. Maestro tong sinisino. Na kung sino pa yung may para-para na galawan na yung pang may mga pinupulido. Hindi yan papapigil, manggigigil. Sasabihin uminto na yung karir ng taong hindi naman tumigil. Gano ko kadibil? 1 week prep. Hindi yan dahilan. Wala lang, subok pero hindi bitin sa init, puta, tinalo pa asupre. Habang papalapit ng papalitpit sa bingit ay mas lalong tumitindi. Patunay lang na kung kailan ako mas nape-pressure ay dun ako masurpre. Time.
Tignan natin yung gagawin ni Cygnus, mas masyadong intense yung ginawa ni C9 doon. Tuloy natin. Isa ito. Round 2, seryoso muna tayo, game. Balita ko yung parisan mo nakasangla. Real talk. Kaya balik na lang siya sa pagmumulticab driver. Sideline niya, maging full-time na scammer. Pagsabayin ba naman kasi yung tutor at scatter, ayun nalugi si brother. O, nalugi yung parisan niya. Pero nagpatuloy pa rin kahit ang daming duda, lintik. Ngayon, patok na patok yung bago niyang business na Luga with Egg. Luga, 1 is C9. Taray, dapat si Righteous One ang yung kinuwang alalay dapat. Unang araw pa lang, lugi na kagad, pumwesto ba naman sa mga may nag-aalay lakad. Yung patis nyo pa ang alat. Tapos yung paminta nakakabahing. Yung lemon nyo ang asim, tapos yung sili nakakabading. Gusto ko lang tanungin, Lakers fan ka ba, Repa? Kadiri ang puta. Lumayo ka doon, bitch! Kaya pala kulay yellow ang tenga nitong si Luga doon. Sheesh! Pero wag ka! Talented daw tong si Luga, nakakabilib talaga. Kayang-kaya niyang lumuha kahit nakapikit ang mata. Pag tumulo, walang hupa. Talagang odor. Bad? Nalulusaw kada lupa, parang poison. Brad? Di malaman kabilaan ba kung good or bad? Di tatagos yung flow ni Luga sa dala kong cotton. Bad! Tutok! Natutok! Tutok! Natutok! Sa tinga mo ang cotton buds, bang! Tagak-tak tulo! Pagpatak ang baho! Pero itatanggi mo malamang! Tingnan nyo, nagmamaang-maangan! Kaso paano mo i-deny kung nangangamoy sa laban? Pasalamat ka pa nga dyan! Di na ako nang damay kahit alam kong yun daw ang meta. Di naman akong kagaya mo na tataluhin lahat basta tungkol sa pera. Tsaka, bakit pa ako mangdadamay? Kayang-kaya ko tong katayin gamit purong komedya. Tsaka masaya na akong makita na lahat ng kapamilya mo may luga sa tenga. Pero wag ka, talagang madugutulometra. Ibang klase ang sobrang layo ng ating difference na igbupapre nagbigti. O lalamang ka lang sa akin sa experience, pero sa performance pre hindi. Talagang pinuhos ko sa'yo lahat ng oras ko hanggang mapiga. Round 2 pa lang C9 pero pakiramdam ko, mahal na kita. Bicolano! Kaya maanghang salita, alam yan ng iba, kaya wag ka diyang magbida. Kasi kung matapang ka talaga, labanan mo ako sa 2x2 nang ikaw lang mag-isa. Sa tingin ko, na-maximize ni Cygnus yung second round niya. Kasi na-emphasize ni Cygnus yung parang problema ni C9 eh. At medyo, ano yun eh, tawag dito, very uncomfortable. At yung uncomfortable feeling na yun, yung nagde-define na talagang intense yung bagay na yun. Kasi pag uncomfortable yung feeling, pakiramdam mo, very below the belt na yun. At aminado, maraming mga tao na masasaktan. Kasi may mga ganyan talaga mga problema eh. At hindi natin pagkakailatin. Marami rin talagang tatamaan. So, para sa akin, effective yung ginawa ni Cygnus. Even though maganda yung ginawa ni C9, intense. Kaya lang, ano eh, medyo makalat, madaming pinupuntahan yung ginagawa ni C9. Yung ginawa ni Cygnus talagang direkta kay C9 yung ano niya, yung atake niya. At sa tingin ko, sa ginawa niya ngayon, nawala yung attention ko sa crowd, sa lugar, sa kahit saan, nakapokus lang ako sa kung ano yung sinasabi ni Cygnus. At yon yung pinakamalaking bagay na pwedeng gawin ng isang artist, yung makuha mo yung attention ko. At makuha mo yung, di lang yung attention ko, kundi nakuha mo rin yung
yung pakikinig ko, yung parang nakapokus na ako sa iyo dahil kung ano yung sinasabi mo. So para sa akin na napakalaking quality na makuha mo yung attention ko at nang sa ganun maghintay ako sa kung ano pa yung susunod na mong sasabihin. So, ganoon ka-effective yung ginawa ni Cygnus. Even though maganda yung ginawa ni Sinay, meron siya mga haymaker, marami siyang nakuha na crowd. Pero sa tingin ko, yung mga ganong klase ng mga bagay, parang byproduct lang siya ng pag-hype mo ng mga crowd eh. Pero para sa pag-iisip ko, nung sinusuri ko yung bagay ng parehas ng second round, mas direktang uma-attack si Cygnus dito. At sa tingin ko, nakuha ni Cygnus yung second round. Pero big plus pa rin sa ginawa ni Sinay. Kung iba yung ginawa ni Cygnus, pwede kong ibigay kay Sinay yun. Kasi kahit pa paano, kasi performer din talaga si Sinay. Kailangan niyang umatakan at the same time, i-please din yung crowd, mga ganto. Which is a package. Pero sa ginawa ni Cygnus, talagang ginamit niya yung crowd in the last part. Pero yung buong round na yun, umatake siya. Nagbigay pa siya ng homage kay Balakid kasi yung tutok na tutok. Malaking yun yung pinaka-highlights ng pagwasak ni Balakid kay Lanceta. So, tuloy natin guys. So, first round, Sinay, second round, Cygnus, nakabawi si Cygnus. Tignan natin yung third round. Tayo ng Indiano to, kala ko. Pero sa tingin ko, very risky yung ginawa ni Cygnus kasi maganda yung gamitin pang third round pang ending Kasi intense yun, very uncomfortable at masyadong below the belt. Pero kasi parang hindi pa sana yung tao na ganun yung atake mo sa isang individual na wala tayong kaalaman sa ganun Kung si Righteous One yun, everybody can see it na talagang parang lumpo siya o meron siyang so obvious pag pinagtawanan mo parang common, 'di ba? Pero dahil hindi nga nakikita, walang masyadong ebidensya or something like that. Tapos naririnig mo very uncomfortable, kasi parang may ini-expose na bagay na wala tayong alam. Pero para sa akin, kung may ganun naman si Sinay, hindi naman yung kabawasan ng pagkatao. Ang pinupunto ko lang rito yung pag-atake. Yung kung paano ginawa yung construction ng yung struktura ng bara na yon. So, tingnan natin yung third round. Kasi very risky rin yung ginawa ni Cygnus Kasi parang yun yung parang pinakamalakas na round yan. Tingnan natin yung gagawin ng Sinay sa third round. Talaga magbe-vertical. Wait nga natin, sorry guys. Yung komedya mo, hindi pa rin nakarating sa dulo. Nang ikaw lang mag-isa. Tayo ng Indiano to, kala ko talaga magbe-vertical. Yung komedya mo, hindi pa rin nakarating sa dulo. Hindi to cotton buds. Bala ko to pag pinana kita sa ulo! Patay. Baka naman, 2x2 niyo, payangay tol. Yo! Game. Tapusin na lang natin. Hindi natin kayang yung rap yan sa JD. Gago tayo. Game! Pwesto ko pa lang sa lineup. Patay na yung anggulong. Ang tagal kong nawala. Rumespeto ka kaya. Magbigay ka lang sa dahilan kung ba't wala ka sa baba. Pagiging champion nyo, dapa. Kung magyayabang ka pre, pinakamabuting wag sa akin. Lalo na ngayong dalawang zoning na yung mga tinalo nyo na sa baba lang natin. Bala ko talaga kayong galitin, laitin. Para sa kwentuhan ako'y magtulog bulaan. Nang sa ganun, kahit sabihin kong ako yung pumatay sa'yo, hindi nila ako paniniwalaan. Okay ng ina mo, Cygnus! Yung tunog nyo sa motos, iisa. Siya lang yung naiba. Kala niya talaga, napaganda siya. Sabi ko, yung tunog nyo sa motos, iisa. Siya lang yung sa iba. I-remind lang kita na ang rule number 1, dapat original. May sariling pagkakakilanlan. Tang-inang yan, para kayong inangasan ng mayabang niyang motor na hiram lang. Mahiya ka naman. Hindi yan sa'yo. Mukha ka ng poser, tanga. Angas mo naman pala. Pan ka na nga, endorser ka pa. Napapanot ka na, holo, kakaholo. Yung hairstyle, semi-genius. Kung si Jimmy Neutron niya to, okay, yung kababawan niya, continuous. Pero kung ako tatanungin niyo kung magaling ba talaga si Invictus, tang-ina, parang si Cygnus. Ako si C9. Sa out of nowhere ko na line, dun kayo nawili. Angle-wise, bukod sa bars, mga jokes ko na witty. Masasabi kong sarili, siya si Cygnus o mas kilala sa tawag na parang si Inbi.
Kaya sa chemistry na nabuo sa 2x2, puta, nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Damdaming gumaso. Yung dating hinahalin tulad lang sa paso. Anong nabuong chemistry? Mali, kasi sa chemistry, ikaw yung nabuo. Ngayong mag-isa ka na lang, kaya mo ba yung pangatawanan? Kung may magkomento lang dyan, naka-estilo mo si Invictus, puta, wala ka na naman. Kaya wala kang ipagyayabang, kinapos ka sa hagdan. Kung may patlang yung 2x2, malamang kinulang ng baitang. Kung si Nathan, linampaso ni Pilos. Si Blizzard, binatibag si Kuya Dennis. Si Jamie Syke, galit sa silop. Si Perny, tinalo niyang malinis. Si Pamoso, bigat ng bara. Props kay K3, hindi lang umarok. Yung kapatid mo si C-Rhyme saka si Casper, mga tira pasok. Yung mga wordplay ni Nego, ang taas, ultimo hispero, naabot. Alam mo yung nangyari sa main event? Hindi, kasi hindi ka nanood. Soning 18 bars, bitch! Diba? Iba pa rin pag live. Kung pwede ko nga lang i-reference din yung mga nangyayari din eh. Kaya lang, ganun pa rin naman. Isa lang yung tatatak sa inyo ngayong Soning, kundi si 9. Ay. Pansin nyo ba? Para makapunto sa ribat nakadepende, yan ay gimmick niya na. Kasi kung good na talaga yung dala mong barahan, 9, bakit panay hirit ka pa? Dapat iniisip ng maigi bawat titik tanga. Magpapaulan ng mga ribat para lang masabi na mautak to. Magpapaulan din naman ako ng maraming ribat kung di ako kampante sa sulat ko. Diba? Tapos, inom lang ako. Bakit? Magaling ka mag-ribat? Yan ba ang gusto mo sa aming ipabatid? Bakit nung may nahulog na bariya sa kaldero ng pares mo, hindi mo na binalik? Pero ang dami pa rin customer ni pare. Patok, talagang sulit yung bayad. Umu-order ka pa lang ng pares, pag sandok may sukli na kagad. Kasi... Yung luga ni Sinay ay kulay blue. Kaya pala ang lagkit ng paris mo may halong luga at saka ng tae. Sobrang baboy ng hayop na ito. Tangina mo, dauming soup. Yung paris mo, lasang kalawang. Sobrang gulang at mapanglamang, kinukorte niya ang laman yung bawang. At kung di nyo nalalaman, may liga to! Bara-bara rabadili! Palakpakan! So, ikaw yung enigma doon? Boss, payag ka nun? Ganto itsura mo sa ibang dimensyon? Kung sino-sino sinasali, kaya nahahalata pre na mga squatter kayo. Pag may napadaan na pulubi, uy, galing sa street to, putang ina, rapper na to. Sinong di magagalit sa'yo? Yung venue talahiban, tapos sa background may mga nakatali na kao. Yung venue talahiban, tapos sa background may mga nakatali na kao. May mga kasaling badyaw, puta, may mga galing Davao, puta, hanip kayaw. Pag natalo, goods lang, may paris ka daw. Pero pag nanalo, congrats, may anli sabaw. Ay, ito. Pag natalo, goods lang, may paris ka daw. Pero pag nanalo, congrats, may anli sabaw. Tangina mo, yung paris mo, hinahaluan mo ng kondom. Kaya, sinong di mabibisit? Lahat ng sumasalang sa liga niya, nasasayang lang yung skill set. Isipin nyo tirik na tirik yung init, puta 350 yung ticket, yung mga MC wala na nga TF, tapos sinisigil mo pa na PhilHealth. Magulang ka C9, pero sa labang to, di mo ko kayang mamain. Talagang bistado gawain, kahit planado, wala rin, talagang malabong pala rin. Marami na mga bago na kayang-kaya to katayin. Baka bigla ulit maglaho pag natalo sa akin. Kaya
sa second round ng isabuhay. Huwag nyo na ito hanapin. Time, panis, luga. Tayo mag-iya para sa Sa tingin ko, eto ako, I'm just gonna be honest. Kung tuloy-tuloy yung ginawa ni Signos, hindi siya umiinom-inom at ginawa niya ng panalo sana si Signos sa third round. Pero pakiramdam ko kasi ginagamit ni Signos yung idea na yun pag meron siya nakakalimutan na. Sayang kay Signos na sana yung third round eh. Kaya lang 2 beses siyang nasira niya mismo. Sinabotahe mo yung sarili mong momentum. Panalo ka na dapat sa third round. Para sa akin dapat ang second round at third round nakuha ni Signos, pero mas malinis yung ginawa ni C9. Kasi yung nakaka-apekto talaga yung uminom ka ng tubig tapos parang inulit mo kasi talagang nawala ka. Pakiramdam ko nawala ka na naman. So yun lang yung talagang sa tingin ko magiging sakit mo sa susunod na mga laban mo. Kaya kailangan mo siyang iwasan. Alam ko napakatalino na diskarte yun na ginawa yun ni Mot sa laban nila ni 60 uminom siya tapos nagpalakad-lakad siya. Puta, 1 minuto. 1 minuto nung nag-choke, nanalo pa. Pero yung mga ganong bagay talaga sa video makikita. I know, iba pa rin pag live kasi parang nasa moment kayo eh. Pero pag nandito na at inaano na, parang sinusuri na talaga, every moves count at hindi siya talaga matatago. Para sa akin, sa tingin ko, panalo dapat si Signos ng second and third round. Pero dahil pakiramdam ko, nag-choke siya sa idea na yun, kaya pabalik-balik siya, uminom siya. Naka-apekto talaga yun. Nawala. Nagkaroon ako ng doubt, ng hinala doon. At ako, very sensitive ako sa mga ganyang mga cues. So, para sa akin, panalo dapat si Signos. Pero ayoko kasing magsinungaling, diba? Sinasabi ko lang kung bakit pinanalo ko si C9 sa laban na to. Sa tingin ko, hindi man ganoon direktang umatake si C9. Kasi pakiramdam ko, nag-hold back siya. Ayaw niyang babuyin si Signos. Kung ako yun, bababuhin ko na kung personal lang talaga. Kailangan yung mag-adjust sa bagong sa mundo na kailangan ninyong tanggapin sa sarili ninyo na isa na kayong battle MC. At bilang battle MC, hindi kayo diyan para mag-enjoy, ang pagpapatawa ay byproduct na lang yan ng kung anong sasabihin ninyo, kung gaano yung kalidad ng sasabihin ninyo. Dapat ninyo inisip yung ibang tao, yung audience, umatake kayo. Kung gaano kadumi yung atake ninyo, gawin ninyo. Kasi makita na talagang hindi kayo nagbigay. I mean, nakita ko na nagbigay si Signos ng 100%. Sa tingin ko, kalahati lang o 80% lang yung binigay ni C9. Kasi parang iniisip niya, nagko-compensate siya na kailangan niyang mag-joke. Next time, C9, wag mo nang gawin yun. Wag ka nang mag-compensate, wag ka nang magbibigay ng 70-80% sa battle mo, mag 100% ka. Mag 100% ka. Wag mong isipin kung na kailangan mo mag-adjust para sa kapakanan ng mga audience o sa video na to, hindi. Gusto ko sa susunod na laban mo maging halimaw ka. Kung gusto mo maging masama ka sa susunod na laban mo, it's better. Gawin mo kasi kailangan mo talagang direktang umaatake. Kasi dito, pwede kang matalo ni Signos kung napakalinis ng third round niya. Kanya yun talaga. Pero hindi ako kung nanonood kayo ng mga reaction video ko, ma-choke ka lang ng 5 seconds, 3 seconds, wala na yan talaga. Palakad-lado ulitin mo, hinahabol mo sa utak mo yung pagkakamemorya mo. Para sa akin, ang laking bagay nun. So, medyo disappointing kasi pakiramdam ko, dapat panalo si Signos sa third round. Pero I can't lie, hindi ako pwede magsinungaling at ipanalo ko kasi pag tinignan ninyo lahat ng reaction video ko, once na nag-choke ka o nagkaroon ka ng konti, wala na talaga. So, bilang katapatan ko sa reaction video ko at sa mga nanonood sa akin, gusto kong ipakita na diretso ako pag nagre-react. So, and at the same time, gusto ko marinig ninyo na kung paano ako dati, ganun pa rin. So, sa tingin ko sa laban na to, panalo dapat si Signos sa second and third round. Pero dahil mas malinis yung ginawa ni C9 sa third round, ibibigay ko kasi C9 yung third round. So, first and third round kay C9. So, sa tingin ko, panalo si C9 dito. Tuloy natin. Flip top! Zoning 19! Kung nagusto, Big props pa rin kay Signos. Kasi sa tingin ko, kaya niya naman talagang mag-isa eh. Tuloy natin. ano yan? Magingay pa kayo 1 beses para sa kanilang dalawa.
Kasi na-highlight yung kakayanan niya. Kaya niyang ma-personal talaga. Cygnus versus C9, maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa atin, mga pumunta, sa lahat ng mga bumiyahe. Yung pasensya na kayo mula sa kaibuturan ng puso ni Boss Enigma. Yan, bawi siya next time, nakitext lang. At yun, syempre shoutout sa mga tropa natin, High Minds Flip Top, syempre Crown Manila Flip Top, Shoutout, sa Enigma. Flip Top Staff, kay Shoutout Kuya kay- Kebs, kay DJ Supreme Feast. Yun, pero ang boto ng Urado, 4-1, mag-ingay para kay C9. Shoutouts kay Cygnus. Salamat sa bro, dito kasi maraming salamat kay Signos. Yun, flip top, I'm back. Yo, congrats kay C9, tanga na idol dyan sa C9. Bakit tayo susunod? Yeah. Bawi sa susunod. Ganun man guys, ganun pa rin. Wala tayong magagawa dyan. Kasi ganun talaga eh. And hopefully nakita din ng mga judges yun. Ganun pa man guys, sana nag-enjoy kayo. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga ibig ng mga tao na kapag gusto nyo, higit sila magdasal kayo palagi. Bibigyan ko pa rin siya ng 10 kasi sa tingin ko nag-enjoy ako eh. Peace out. Kita tayo sa susunod na video.